Are you weary, nearly giving up? Do you feel heavy, don't have strength enough? It's not over, it's not over. Come to Jesus, His arms are open wide. There's freedom, there is kindness in His eyes. You don't have to face this alone. Just come to Jesus. Are you broken? Are you hurt inside? Do you feel empty, like you've lost your life? It's not over, it's not over. Come to Jesus, His arms are open wide. There's freedom, there is kindness in His eyes. You don't have to face this alone. Just come to Jesus. All the weak and wandering, all the lost and left behind, every daughter, every son, just come, just come. Saints and sinners, rich or poor, find the peace you're searching for. Come and lay your burdens down. Just come, just come. All the weak and wandering, all the lost and left behind, every daughter, every son, just come, just come. Saints and sinners, rich or poor, find the peace you're searching for. Come and lay your burdens down. Just come, just come. Come to Jesus, His arms are open wide. There's freedom. You don't have to face this alone. Just come to Jesus. Good morning po. Pagpalang araw po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito at lamang ang maparangalan. Bago po tayo magsimula ay tayo po muna ay manalangin. Hallelujah. O dakilang Diyos, aming Ama, purihin ka at sambahin ka po sa araw na ito. Maraming salamat po sa pagkakataon na makakapakinig po kami at makakapagbulay ng iyong salita. Samahan po kami ng iyong banal na Espiritu Santo at bigyan kami ng kaunawaan na maintindihan po namin ang mensahe mo po sa araw na ito. Sa iyo po ang kapurihan at karangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, purihin po ang Panginoon. At ngayon nga po ay nasa Deuteronomy 29 po tayo. Ayan. Ang aklat ng Deuteronomy ay kalipunan ng mga pahayag ng Panginoon sa bansang Israel. At ito ay sa pamamagitan ni Moises. At tayo po ngayon ay nasa chapter 29 na po. Purihin po ang Diyos. Ayan.
So, may pamagat nga po ito ng renewal of covenant. Ang tipan ni Yahweh sa Israel sa bundok ng Horeb. Ayan. Ito ang tuntunin ng kasunduang ibinigay ni Yahweh kay Moises upang sabihin sa mga Israelita nang sila'y nasa lupain ng Moab. Bukod pa sa kasunduang ginawa niya sa Sinai. Tinipon ni Moises ang mga Israelita at sinabi, "Hindi kaila sa inyo ang ginawa ni Yahweh kay Faraon sa kanyang mga tauhan at sa buong Ehipto. Nakita ninyo ang kapangyarihan ni Yahweh at ang mga tanda at kababalaghang ginawa niya. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa niya hinahayaang maunawaan ninyo ang inyong mga naranasan. 40 taon akong nanguna sa inyo sa ilang. Hindi kailanman nasira ang inyong kasuotan, ni napudpod ang inyong sandalyas. Wala kayong pagkain o inumin, ngunit binigyan kayo ni Yahweh upang malaman ninyong siya ang ating Diyos. Pagdating ninyo rito, dinigma kayo ni Haring Sihon ng Hesbon at ni Haring Og ng Bashan. Ngunit nagapi natin sila. Nasakop natin ang kanilang lupain at iyon ang ibinigay natin sa lipi ni na Ruben, Gad, at sa kalahati ng lipi ni Manases. Kaya sundin ninyong mabuti ang mga tuntunin ng kasunduang ito upang magtagumpay kayo sa lahat ng inyong gagawin. Ayun nga po, ang aklat ng Deuteronomy ay kalipunan ng mga pahayag ng Panginoon sa bansang Israel. At ito po ay sa pamamagitan nga po ni Moises. Ayan. Ito ay mga tuntunin na ibinigay ng Diyos upang sabihin sa mga Israelita yung tungkol po sa tipan. Kung mapapansin po natin, inulit po ang tipan. Ano po? Bakit po inulit? Ayun po, ito po ay upang ipaalala sa mga tao yung mga ginawang kabutihan ng Diyos. Simula nung sila ay hinango sa pagkakaalipin at inilabas sa Ehipto. Pati po yung katagumpayan na ipinagkaloob ng Diyos sa panahong sila ay nakikidigma. At upang ipaalala ang mahalagang bagay at muling pagtibayin ang kanyang pangako sa kanyang bayan. Sabihin nga po natin, repetition. Ano po? Gayon din, ang pag-ulit ay tumutulong sa atin na matuto. Kung paano ang pag-uulit ay tumutulong sa mga bata, ano po, kapag sila po ay nag-aaral, ano po. Kaya inuulit-ulit yung mga sinasabi, ano po. Ang Diyos ay gumagamit din ng pag-uulit upang ipaalam sa atin ang mahalagang bagay. Ngayon po. Pinagtitibay ng Diyos ang kanyang pangako sa kanyang nilikha sa pamamagitan ng pakikipagtipan or covenant. Tulad ng pakikipagtipan niya kay Noe at sa kanyang mga inapo.
Ang mga tipan ay mahalagang bahagi ng plano ng Diyos na ibalik ang sangkatauhan sa banal na tungkulin nito. Sabi nga po sa awit, chapter 105, verse 8 to 10, ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitawan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Sa harap ni Jacob, ang pangakong ito'y kanyang pinagtibay para sa Israel. Ang tipan na ito ay pangwalang hanggan. Amen. Purihin po ang Panginoon. Sa chapter po na ito, ipinaalala ni Moises sa mga Israelita kung gaano kamakapangyarihan ang Diyos. At ito ay paalala din po para po sa ating lahat. Amen? Sabi nga po sa verse 13, sa chapter na ito, verse 13, sa pamamagitan ng tipang ito, magiging kanya tayo. Siya ang kikilalanin nating Diyos ayon sa pangako niya sa mga nuno nating sina Abraham, Isaac, at Jacob. Verse 14, at ang tipang ito'y hindi lamang para sa ating narito, kundi pati sa mga wala rito. So, ibig sabihin, kahit pa yung padating na mga kaapu-apuhan natin, kasama po sila. Ang tipan ng Panginoon ay may assurance na kapag ating sinunod, tayo po ay mapapabuti. Amen po. Pinapaalalahanan po tayo ng salita ng Diyos na huwag pong sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ito po ay kasuklam-suklam sa kanyang banal na harapan. At mag-iingat po tayo, baka po tayo ay nananangan na sa ating talino at lakas. Ito po ay magdadala sa atin sa kapahamakan. Ang gayong tao ay hindi patatawarin ni Yahweh. Manapay magagalit siya sa taong iyon. Mangyayari sa kanya ang sumpang nakatalaga sa aklat ng kautusan. At ang pangalan niya'y mapaparam sa ibabaw ng daigdig. Tandaan po natin na napakabuti po ng Diyos. Pero, siya din po ay Diyos na nagagalit at nagpaparusa. At mabigat po kapag nagparusa ang Diyos. So, wag po nating abusuhin ang kanyang kabaitan. Amen po. Sa pagsunod sa Panginoon, tayo po ang pipili. Alalahanin po natin na individual ang kaligtasan. Hindi po ito by family. Ano po? Ikaw po ang pipili kung nais mong sumunod sa mga tuntunin ng Panginoon. O kung gusto mong mapaayos ang buhay mo, o kung gusto mo ng kapahamakan. It's your choice, kapatid. Nawa po ay kapulutan natin ng aral sa buhay, ang salita ng Diyos na naipapahayag araw-araw. Sabi nga, ang New Year's resolution po ay hindi po iyan makakapagpabago sa buhay ng isang tao.
kundi kailangan po ng tao ang ating Panginoong Hesukristo na siyang tumutulong upang mabago ang buhay ng isang tao. Amen po. Makakabuti po na mas piliin po nating sumunod sa tuntunin at kalooban ng Diyos. Amen po. Amen. Purihin po ang Panginoon. Sige po, tayo po ay manalangin. Ama, maraming pong salamat sa iyong mga salita na nahayag sa araw na ito. Maraming salamat po sa patuloy na paalala at pagtuturo sa pamamagitan ng iyong mga salita. Tulungan mo po kami na makasunod sa mga tuntunin mo, lakaran ang iyong katwiran at mamuhay ng may kabanalan. Maraming pong salamat sa iyong habag at biyaya sa buhay po namin. Purihin ka at maparangalan ka po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Yan, purihin po ang Panginoon. At maraming pong salamat sa aking mga nakasama at sa mga nakapakinig po sa araw na ito. Patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoon. Sa Diyos palagi ang kapurihan. Amen.